may mga napag-usapan po between Nanay Apple at ito po yung iilan sa mga nailatag ho na sa pag-uusap. Magulang sa magulang, mag-usap at huwag hong hayaang maimpluwensyahan kayo ng mga tao na ang simula ang motibo nila ay siraan ang Tatay Ram. Pagka hindi naman umarap sa akin si Tito Francis, doon sa munisipyo mo hanapin. Nasa sa kanya yun, pero kailangan ko siyang makausap. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung patungkol po sa nanay ni Dave at saka po ni na Tekram, na kung saan ho, nagkaroon na ho ng pag-uusap. At yun po ay harapan. Magkakaroon na kaya ng pag-asa na magkaayos po uli sina Dave at saka po sina Tekram? So pag-uusapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron din po tayong Facebook page. Pwede po nating supportahan po yan. Pwedeng i-follow, pwede pong i-like. July Paunil 2.0. So maraming salamat po sa inyo. At supportahan din po natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rob. At siyempre po si Tekram, supportahan po natin yung grupo po nila. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung patungkol po sa pag-aharap muli ni na Tekram, yung grupo niya po, at saka naman po yung nanay ni Dave, mga kabayan po natin. At base po dito sa napanood natin kahapon, nagharap na raw di umano. So pag-usapan po natin yan, kasi magiging daan na nga ba ito para magkaayos po uli. Dahil kung nyo po matatandaan, ng mga nakaraang vlog po natin, mga nakaraang reaction natin, marami pong nagko-comment na okay lang po sa kanila na sana magkaayos. Kaya sa ngayon ho, mukhang nagkakaroon po ng konting pag-asa. Bagamat nung mga nakaraan din po, marami nagsasabi na malabo na. Kumbaga daw mag-move on na at wala nang kapag-asa dahil nga daw po si Dave ay merong nasasandalan. May nakapaligid po sa kanya na hindi naman po pwedeng baliwalain, mga kabayan po natin. Pero ang gusto ko pong i-highlight sa pagkakataon pong ito ay yung pag-aharap po ni Nanay Apple at saka po ni na Tekram. Gaano nga ba katotoo yan at ano ang kanilang napag-usapan? Yung mga po pwedeng ihayag po sa atin. Panoorin at pakinggan po natin. At summary lang po ito ka Tekram kasi may mga napag-usapan po between Nanay Apple na aabangan pa po kung ano po yung mga kakalabasan. Pero ito lang po yung mga pwede lang ho namin pong sabihin. So ito po muna yung mga nangyari kasi ang hirap po kasi dahil po yung title ng ating live is nakausap na natin si Nanay Apple. At sana huwag sumausaw po yung mga wakwakera ba? Nakalagay? Wakwak? Mga wakwakera. Ba't wakwakera? Mga nagbawakwak. Ba't ra? So, yung pong last part ng title is sana huwag hong sumausaw po yung mga tao po sa likuran ng mga pinaburan ni Kuya. Dahil nga po, naging magulo ka Tekram itong problema dahil may mga sumasawsaw po kasi sa halip na makapag-usap na po from the very beginning is malinaw po kasi may nagbibigay po ng instruction ho sa kanila at yun naman po yung ating pinaliwanag na sana mas naging neutral muna kayo kung may sinabi man halimbawa si Kuya ganyan-ganyan ay kinausap nyo muna yung tatay kasi naman ano naman yun parang pagkilala lang na dahil siya yung guardian. So, ayun, na-settle po lahat yon, napag-usapan yung mga detalye. Hindi ko na po lahat yon maisa-isa ka Tekram dahil request din po kasi ni Nanay Apple na wag pong i-vlog. Pero meron po tayong for security purpose lang. Hindi ho natin, just in case halimbawa na may mga lumabas na parang against doon sa mga statement both side. So, meron lang ho tayong proof about that pero hindi ho natin yun may lalabas as long as magiging okay naman po ang magiging usapan. Ang pakiusap lang ho namin kay Nanay Apple dahil kayo naman po yung nanay, magulang sa magulang mag-usap at wag hong hayaang maimpluwensyahan kayo ng mga tao
na ang simula ang motibo nila ay siraan ang Tatay Ram. So, ina-establish ko natin yung sentimento natin bilang Manalastas family. Pinakilala ko natin yung mga iba't ibang anggulo para ho naguguluhan po kasi si Nanay Apple sa mga at nabigyang linaw ko yung mga ibang concern lalo na dun sa latest. Di ko muna sasabihin kay Telegram. Naibigay na rin po kay Nanay Apple yung card ni Kuya. So kasi nga po siya daw po ay magi-enroll na nga doon sa Manila. Nakalimutan ko po yung school pero doon po sa kanila kay Nanay Apple po siya. Yun po ang sabi ni Nanay Apple. Maganda kung kay nanay. Sabi nga po niya kay doon sa Manila. Pero hindi ko po alam ka Telegram kung ano pong school. Pwede na rin sigurong wag malaman. Para ano na lang ka Telegram. For safety na lang din ni Kuya yun. Wag na lang nating alamin at wag na lang din nating i-public. Tapos yung mga IDs ayan na kailangan. So yun lang naman po yung pinaka main na concern nila na kunin po ng mga gamit. Maayos po ang usapan. Kung ano yung pag-uusap namin dun sa phone, wala. Ano daw sila? Peace ho sila, peace. So, yung pong video ka Telegram is for security lang. Baka kasi halimbawa, di ba, we don't know what will, di naman natin hawak ang isip o ano ng tao. Though syempre may tiwala naman ho tayo. But just in case lang naman na halimbawa may mga pasinungalingan or ano man, meron hong videong babalikan para lang ho to proof na malinaw. Ito po yung mga detalye ng mga napag-usapan. At for the meantime, Telegram, ang update is mag-uusap po sila ni Kuya at from there update po tayo ni Nanay Apple kung ano po yung mga pag-uusapan. So ayan po, mukhang magandang senyalis po yan na kung saan nakikipag-ugnayan po si Nanay Apple sa kampo po ni Tekram. Alam niyo po mga kabayan natin, sa tingin ko, kung si Nanay Apple lang, sa palagay ko hindi mahirap magkaayos po ito. Kaso nga lang ho, tama po yung sinasabi ni Tek Jun na sana raw ho, walang makisawsaw. Ang tinutukoy niya po ay yung mga nakapaligid po kay Kuya Dave, mga kabayan po natin. Yung mga ninong yung iba, ninang, titas, titos, mga kabayan natin, mga sponsor. Na kung atin pong iisipin, mukhang totoo nga naman yun. Kasi dahil sa mga yan, sa malamang mahirap nating mapaamo po si Kuya Dave sa palagay lang po natin. Pero kung si Nanay Apple lang, sa tingin ko hindi ito mahirap. Lalo na po kapag medyo may konting involved na pera, syempre ho, ay sa panahon po ngayon, sa malamang pangunahing i-consider po yan. Pero ako po ay hindi nawawalan ng pag-asa. Baka sakali hong maging maayos ang pakikipag-usap po ng kampo po ni Nanay Apple, ni Kuya Dave, dito naman po sa kampo po ni Tekram. So abangan po natin yan, mga kabayan po natin, dahil magandang sinyalis na po ito ang napapanood po natin. Basta nga lang ho, wala daw makikisawsaw yung mga nakapaligid po kay Kuya Dave. So yan naman po ay kung sakasakaling matitiis na hindi nga sumawsaw. Pero kung sakasakali ho, anong magagawa po natin? Pero sa ikatatahimik po ng lahat, sa tingin ko ho, para magkaayos yan, sana sundin yung sinasabi po ni Tek Jun, na sana huwag kumonsulta muna dito sa mga ito, dito po sa nagiging usapan ni Nanay Apple at saka po ni Tekram. Bagamat po nung nakaraang live, napansin po natin, si Tekram ho ay parang umaasa pa rin po siya. Parang nandoon pa rin po yung kanyang konsiderasyon, mga kababayan po natin. Tatay Ram, need mong gumising sa katotohanan. Kasi Tatay Ram ganito yan, ano? Hindi ako na lang. Gusto niya pala, di kailangan siya sumunod sa kanya. Ikaw susunod sa kanya kung ano gusto niya, sundin mo. Hindi. Tapos hindi ka. Tapos hindi ka. Hindi pwede yun. Hindi, Kaya nga siya umalis kasi yung gusto niya, ayaw mo. Hindi inaano mo ko lang. naiintindihan? Ba't mo pinipilit yung sarili mo sa taong ayaw sa'yo? Inaano ko lang yung na... Alin? Hindi naman sa... Hindi ko Sawa na nga siya sa'yo. Sawa na siya dun sa ganon. Gusto niya na nang mamuhay. Grabe dun naman sa gusto yung word niya. ng sawa. Sawa na ba? Ayaw niya lang ng ano. Sawa gusto na niya siya sa malaya. pagmumuhay na ganito. Kaya nga, sawa na. Ano ba yung ibig mo pa sabihin sa sawa? Halimbawa, pag ayaw muna ng puro itlog, ibig sabihin, sawa ka na. Ano ba? Ito si Ramleta. Kaya po niya paliwanagan. Ano? Ayaw na nga Ayaw na nga yung gusto mo. Oo nga. Kung gusto mo siya, sundin mo yung gusto niya. Hindi pwede. Hayaan mo na lang siya. Ayaw mo. Ano ba to? Pagaling mo magsalita sa ano, ba't ganyan yung... Hindi kasi... Ako yata pa ano rito Nakaiblan ko. Nag-iinit naman si Kuya Foren.
Hindi, okay na. Diyan pinapakita mo yung ano mo dyan, sa ano, galing mo magsalita. Pero yung ano, ayaw mo tanggapin. Ba't gusto ka, ano mo, pinipilit mo sila ng ganun? Ba't sa sarili mo, ayaw mong, ano, i-accept yung ganun? Iba talaga pag ama, no? Pero, Si Tita Sexy manununtok na ka-Tekram, lumabas sa kwarto. Gusto ko na kumuha ng pamalo nito. At gustong-gusto rin po ni Tekram na talagang makausap sila. Kasi may ilan daw po siya mga katanungan. Parang ang gusto yatang malaman ni Tekram kung ano ang nagawa niya. Bakit nagawa naman ni na Dave yung ganitong pangyayari? tsaka ako talaga marami akong tanong. O kaya, nadagdagan nga ng isa eh. 3 tanong na kailangan kong itanong harapan sa kanya. Pero dapat may vlog. Hindi pwedeng wala. Kahit wala. Yun yung gusto. Siyempre dapat... Kasi pwede mo namang ikwento yun eh. Kung halimbawa nga ayaw. Pwede din naman. Kasi kaya parang ano na lang din niya dati. Yung katotohanan kasi yung inaano natin dito eh. Oo nga. Kaya sabi ko, magbigay ka ng isang dahilan na pwede mong isumbat sa akin na ikakasama mo ng loob. Or si Nanay Apple, magtanong kayo ng isang dahilan na pwedeng gawin niya yan sa akin. Tapos may mga narinig pa ako, nadagdagan ng isa. So dapat kailangan talaga harapan. Tsaka si Tito Francis, kailangan ko rin talagang harapan, makausap yan. Dahil talagang siya po yung ugat nung sinira yung pamilya namin. Kailangan, wala akong hinahabol na ano dito, yung parang ipakulong po kayo. Kailangan ko po kunin yung side po nyo. Yun na lang. Para mas maintindihan po kayo, maunawaan yung kung bakit nyo ginawa yung ganun. At siguro, aral ng buhay to eh. May share namin bakit ganun. Sa dami ng pakiusap ko, bakit hindi ko kayo minto. Anong dahilan? Ano pong saan niyo po inuhugot yung ano niyo? Yung pinaghuhugutan niyo. Tita Rosmil Passes, thank you for sending 100 Hong Kong dollars. Hello po, watching from Hong Kong. Pupuntahan ko sa DPWH. Doon siya nag-ano, di ba? Kung yun kasi... Yun yung makakapagbigay ng ano sa akin eh. Parang ano ba? Na hindi naman ganun kagalit. Parang ano lang, nasayang yung sinira niya yung ano, yung ang ganda ng ano, yung ganda ng mga pangarap, biglang ganun lang. Medyo tumatas na boses ni Ramil, kaya pinahaya ko na muna siya. Dati wala siyang boses ngayon eh. Manda ka sa DPWH, nandiyan pupunta pala si Ramil dyan. Antay. Magkikita kayo rin. Pagka hindi naman umarap sa akin si Tito Francis, doon sa munisipyo mo hanapin. nasa sa kanya yun, pero kailangan ko siyang makausap. So ayun mga kabayan po natin, at naidagdag po ni Tekram, mukhang kailangan na raw po si Ninong Francis. So alam naman ho natin kung sino si Ninong Francis doon po sa mga nakaraang episode ng mga pagla-live nila. So may idea ho tayo na para bang may kinalaman dito po sa pag-alis nga po ni Dave. So antabayanan po natin kung ano po ang kahihinatnan or magkakaroon pa ba ng pagkakataon na makausap din ni Tekram si Ninong Francis. So kaabang-abang din po yan. Basta ang reaksyon po natin sa ngayon mga kabayan po natin, maganda ho yung nangyari. Si Nanay Apple ho ay nakikipag-coordinate, nakikipag-ugnayan kina Tekram. Bagamat siyempre ho, dadaan po yan sa proseso. Hindi po ganun kadali yan. Pero ang mahalaga, nakikipag-communicate. So malay po natin, si Kuya Dave ho ay maisama ni Nanay Apple na makipag-usap kina Tekram. At sana ho magkaayos, mga kabayan po natin. Sana malaman nila anong dahilan, bakit nga ba umalis si Dave. At kung sakasakali naman na hindi na po pwedeng ibalik sa dati, yung tipong babalik pa si Dave, okay lang po yun. Ang mahalaga ho ay magkaayos po sila. Maghiwalay man po, at least yung walang samaan ng loob. Or magkaroon man, hindi na ganun kalala. Na nagpapasaringan, nagpaparinigan, kanya-kanyang akusasyon, hindi ho maganda. So sana ho, ganun po ang mangyari. At yun naman po ay aabangan po nating lahat kung ano nga ba ang mga susunod na kabanata. So yun lang po muna siguro ang ating maiksing reaction video po patungkol po dyan sa pagkikitang muli ni Nanay Apple at saka ng kampo po ni Tekram. Maraming salamat po sa inyo. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. At salamat po sa mga sumusuporta po sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-i-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.